Lumipat si ex-wife malapit sa bahay namin. So ang tema, magkakapit-bahay kami. Pero hindi pumayag yung partner ko sa gusto na mag-inang bobo. Tanong ko lang, nakabit ba akong matuturing? Na kasi nabuntis na ni kumpare si ex-wife bago kami nagsama. 23 years old na ako nang makilala ko siya. Isama siya sa ex niya sa loob ng 10 years at iniwan siya at pinagpalit sa kumpare niya. Hanggang sa kami naman na nagka-developan. Isa akong condo cleaner at siya naman ay maintenance. Araw-araw niya akong tinatawagan, kinukulit na lumabas pero nire-restrict ko siya. Ang unrestrict ko lang siya kapag may ipagagawa sa unit. Na kasi nga hindi ko naman siya type noon. Na dahil hiwalay nga sa asawa at meron ng 2 anak. Ako naman gala, barkada, inom. Na-broken kasi ako sa ex kong 5 years. Isang gabi naisipan ko siyang i-unrestrict at niyaya ko siya na lumabas. Inilibre niya ako at nagmotor kami at nagpaikot-ikot kung saan-saan. Nagkwentuhan kami sa mga ex namin at sa mga dati-dati hanggang sa naisipan ko na tuksuhin siya at i-open ko yung about sa sex. At ayun nga, kumagat siya hanggang sa nagyaya siya na mag-hotel kami. Naakala ko maliit lang yung alaga niya. Pero nung nandun na kami sa motel para akong na-virginan. So naging kami ng September 2023. Nung una okay naman kami hanggang sa nalaman ng ex niyang bitter na buntis naman na ng mga panahong yon sa ibang lalaki. Hiniram ng partner ko yung mga anak niya sa ex niya at dahil nga ayaw ipahiram, sinampal daw siya at nagka-pisikalan sila at sinampahan din siya ng kaso. Kaya't naidemanda siya at naikulong siya ng nasa 1 week. Hanggang sa 1 week ko siyang inasikaso sa kulungan at ako yung nagluluto araw-araw. Nagji-jeep ako at minsan naglalakad papunta sa kulungan ng mga panahong yon. Sobrang bait ng nanay niya sa akin at ng ate niya. Hanggang sa nakalaya na nga yung partner ko at naging okay na ulit. Pero naging toxic na yung nanay niya at yung ate niya sa akin. Na kasi nakakausap na ulit nila yung ex ng partner ko at nagpapakumbaba ko no. Pati ang pagputol ng kuryente nila ay sa akin sinisisi na kesyo wala daw swerte sa babae yung anak nila. Na ang pangit ko raw at ang arte-arte ko pa. Sino ba namang gaganahang maglinis ang bahay nila? Yung anak ng partner ko kalat dito, kalat doon. Na pagpapasok kasama yung tsinelas na bastos pang sumagot. Na ang hilig gumawa ng kwento para lang mapasama ako, nakakawalang gana. Sinabi kong lahat ng concern ko sa bata dun sa atin ng partner ko pero sinin lang ako. Hanggang sa dinadaan ko sa pagpo-post kasi dun lang ako nakakaganti. Isang araw ay may pinagagawa yung nanay ng partner ko sa labas ng bahay. Anong mga oras na yan ay nandun din yung ex ng partner ko. Sabi nung manggagawa, sino yon? Ang sagot ng nanay ng partner ko, asawa niya yan. So nagtaka yung manggagawa kung sino ako. Na ang sagot naman ng nanay niya, ayan, kabit yan. Nasaktan ako sa sinabi ng nanay niya pero hinayaan ko na lang. Maraming beses niya akong nilalait ng kung ano-anong sinasabi niya sa akin. Kahit na ultimo loob ng bahay ay pinakikialaman niya. Hanggang sa hindi na ako naglilinis, nagluluto kahit nandyan yung mga anak niya. Kaya't lalo silang nagalit sa akin. Pinagsabihan naman ng partner ko yung mga anak niya na hindi ko ibinahay ang tita nyo para lang magligpit ng mga kalat nyo. Pero ganun pa rin kaya nagsawa na rin ako. Umalis ako kahit na ayaw ng partner ko at lumipat ako sa inuupahan ng ate ko. Nagbantay ako ng minibar ng ate ko at halos doon na ako nagstay. Hindi na ako umuwi sa bahay ng partner ko kasi sobrang toxic ng anak niya. Napati na rin yung ate niya at yung nanay niya. Naisama mo pa yung ex ng partner ko na nagpabuntis sa kumpare niya. Syempre si partner as usual ay laging nakasunod sa akin. At yung nanay niya at yung ate niya ay galaiting-galaiti sa akin kasi daw laging nakasunod sa akin yung partner ko. Na ang hilig ko pa daw mag-post. Eh anong magagawa ko? Eh ito lang yung kaya kong gawin. Isang beses ay merong nag-inom sa minibar ng ate ko. Nakakilala ng nanay ng partner ko. Na nasa 8 tao sila tapos ako pagod na pagod ako mag-barbecue at mag-assist ng mga customer. Hanggang sa may lumapit sa akin lalaki at kinakalibit ang tagiliran ko na para bang nangiinsulto. Na ang sabi sa akin, kabit ka lang pala te. Na pinakita pa sa akin yung konbo nila ng nanay ng partner ko. At nabasa ko na, andito ako sa bar ng manugang mo. At ang sagot naman, hindi ko manugang yan, kabit lang yan ng anak ko. So ako pagod, puyat, naghalo-halo na yung emotion ko. At naalala kong lahat ng sinabi niya sa akin na masasakit at iniyak ko yon sa CR. Na ang bigat-bigat na lahat ng nagawa kong pakikisama at pagmamahal sa anak niya na dahil wala akong silbi. Na porket nakakausap niya yung ex ng partner ko, ganun-ganunin na lang niya ako. Kaya't sinugod ko yung nanay niya at kinalampag ko yung yero niyang tindahan. Kinumpronta ko siya at ang sabi ko, anong sinasabi mo nakabit ako ng anak mo? Na nung una dinidinay niya pa. Sabi ko binastos ako ng customer ko at sinabi sa akin nakabit lang ako. Wala kang karapatang ganyanin ako kasi nirespeto kita at pinakisamahan kita tapos gaganunin mo lang ako. Na porket okay kayo ng ex ng partner ko, nagkasagutan kami at pinagdildilan niya sa akin nakabit lang ako. Kaya't pinagsigawan ko rin na masama yung ugali niya. Pagkatapos ko nun ay tinalikuran ko na sila at nakasalubong naman ako ng partner ko. Sinigawan ko siya at ang sabi ko, kampihan mo yung nanay mo, magtago ka sa saya niya. At dahil sa sobrang sama ng loob ko nun ay hindi kami nag-usap ng 3 days. After a week, yung ex ng partner ko ay lumipat din malapit dito sa bahay namin. So ang tema, magkakapit bahay kami. Na minsan doon sila nag-uusap sa labas at sasadyain pa na iparinig sa akin. Ang gusto pa nga mangyari ng nanay ng partner ko at ng ate niya ay doon na tumira yung mag-iina sa bahay
bahay nila. Na hindi naman pumayag yung partner ko sa gusto ng mag-inang bobo. Kaya't nagdesisyon kami ng partner ko na lumipat sa malayo. Hanggang sa nabalitaan ko nga na umalis na rin yung ex ng partner ko na feeling main character. Ngayon ay masasabi ko na mas peaceful kami ngayon kahit na nga low-key lang. Na walang in-laws ng utak ay nasa talampakan at walang mga toxic na tao. Tanong ko lang, Mamilin, nakabit ba akong matuturing? Kung buntis na yung babae sa kumpare niya bago kami nagsama. Sana'y ma-ere mo rin yung kwento ko. At sana sa mga may biyana na toxic dyan, huwag kayong magdalawang isip na ipagtanggol ang sarili nyo. Lalo na sa mga siraulong tao. Letter sender, Miel. Sa tanong mo na kung maituturing kang kabit. Kapag kasi pumatol ka sa taong kasal na sa iba, literal na kabit ka. Kasi sa Pilipinas wala namang divorce eh. Kahit pa ang unang nangabit ay ang legal na asawa at saka ka pumasok sa eksena. Kasi hindi naman nawala ng bisa ang kasal nila, di ka? Na kasi nga walang divorce. O ang pinupunto mo ba sa akin eh hindi ka naman nanira ng pamilya? Eh hindi naman lahat ng kabit homewrecker eh. Karamihan oo, pero sa kwento mo kasi totally broke na sila nung umiksena ka. Pero aware ka naman nakasal siya sa una, di ka? So ang tanong ko sa'yo, pwede ka bang maikasal at matawag na legal sa taong kasal na? Pwera na lang siguro kung Muslim ka na may first to fourth wife. Eto, wag kang malito ha. Basta't may legal na asawa, antimano kabit ka. Pero yung sitwasyon nyo na ikaw kabit, si legal wife kumabit, na hindi na rin naman kayo nagkakalayo eh. Amanos ang laban kasi nga nagkabita na. Tsaka bakit ba kasi hinahanapan mo ng magandang term? Nasasaktan ka ba? O di kung ayaw mo palang matawag na kabit, di dapat hindi ka pumatol sa may sabit. Dun ka sa lalaking kaya kang gawing legal.